Welcome to RND Way Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. 117 bagong military trucks ng Philippine Army. Hindi ito basta sasakyan. Ito ang bagong galawang AFP. Hindi ito fighter jet, hindi rin missile system. Pero minsan, ito ang tunay na nagdedesisyon kung mananalo o matatalo ang isang operasyon. Tahimik, pero napakahalaga. 117 brand new military trucks ang opisyal ng tinanggap ng Philippine Army. At hindi lang ito simpleng delivery. Ito ay malaking hakbang sa modernization, self-reliance, at mas mabilis na response sa digmaan at sakuna. Ang tanong ngayon, gaano ba kalakas at kahalaga ang mga bagong Isuzu NPS 4x4? Simulan na natin. Kumusta mga tropa? Welcome back sa ating channel. Sa isang major boost sa ground mobility, formal nang tinanggap ng Philippine Army ang 117 brand new Isuzu NPS 4x4 Light Troop Carrier Trucks. Bahagi ito ng Trucks Troop Carrier Light Militarized Acquisition Project na pinondohan sa ilalim ng 2024 na General Appropriations Act ng Philippine Army. Pero higit pa sa bilang, mas malaki ang ibig sabihin nito dahil ang proyektong ito ay tungkol sa modernization, self-reliance, disaster response capability, at mas mabilis na troop deployment. Sa puso ng proyektong ito ay ang Isuzu NPS, isang rugged at reliable military truck na kilala sa buong mundo dahil sa off-road capability, high ground clearance, four-wheel drive system, heavy-duty suspension. Ibig sabihin, kahit maputik na kalsada, matarik na bundok, baha, ilog, kaya nitong tumawid at magpatuloy. Ito ang klase ng sasakyan na hindi basta tumitigil kahit gaano kahirap ang terrain, at sa bansang tulad ng Pilipinas na may bundok, gubat, isla, remote communities. Napakahalaga ng ganitong kakayahan. Ang bawat truck ay nakakonfigure bilang light troop carrier. Ibig sabihin, kaya nitong maghatid ng sundalo, magdala ng kagamitan, mag-support ng combat operations, mag-deliver ng logistics, humanitarian missions. Hindi lang ito pangdigmaan, pangsakuna rin. At alam natin, ang Pilipinas ay isa sa pinaka-disaster-prone countries sa mundo. Hindi rin ito ordinaryong Isuzu truck. May mga militarized modifications tulad ng troop seating arrangement, protective structures, mission-specific upgrades, reinforced chassis, military-grade configuration. Ginawa ito para mas ligtas ang sundalo, mas flexible ang missions, mas madaling maintenance, at para maging mas reliable sa field. Isa pa sa pinaka-importante, hindi ito basta imported vehicles. Bahagi ito ng Self-Reliant Defense Posture Program ng Pilipinas. Ang kontrata ay iginawad sa FCURA Industries, isang Philippine-based truck modification specialist. Ibig sabihin, ito ay locally assembled, locally modified, at to supports local defense industry. At ang epekto nito, magkakaroon ng job creation sa mga Pilipino, technology transfer, local expertise development, at less dependence sa foreign suppliers. Ito ang tunay na modernization. Hindi lang pagbili, kundi pagpapalakas ng sariling kakayahan. Sa panahon ng bagyo, baha at lindol, ang mga truck na ito ay magiging lifeline. Kaya nitong maghatid ng relief goods, mag-evacuate ng civilians, magdala ng rescue teams, at maghatid ng medical support. At dahil sa off-road capability, kaya nitong makarating sa mga lugar na hindi maabot ng ordinaryong sasakyan. Madalas, kapag modernization, ang iniisip natin, fighter jets, missiles, at mga warships. Pero ang totoo, ang mobility ang pundasyon ng anumang operasyon. Kahit gaano kalakas ang armas, kung hindi makakarating ang sundalo, walang rin itong silbi. At dito pumapasok ang 117
at 17 bagong troop carrier trucks. Tahimik pero napakahalaga. Sa pagdating ng 100 at 17 Isuzu NPS, mas nagiging responsive, resilient at flexible ang Philippine Army. At sa tulong ng Self-Reliant Defense Posture Program ay unti-unting nagiging mas malakas, mas modern at mas handa na sa anumang oras ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito ay isa na namang hakbang tungo sa mas ligtas at mas handang Pilipinas. Kung gusto mo ng ganitong updates tungkol sa AFP modernization, mag-subscribe ka na at ilike ang video na ito. Pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Dahil dito sa channel na ito, pinag-uusapan natin ang lakas ng Pilipinas. Happy Family Day! Ngayong Holy Week tayo po ay magnilay-nilay at humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan sa Panginoon. Mega shoutout po sa lahat ng ating top commenters, new and old subscribers sa inyong patuloy na panunood at suporta. Maraming salamat po. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.